mga sisi mga tol, maligayang pagbabalik muli sa aming channel sa pangalan ng aking kapartner na si Tol Ace. Kami po muli ang Just Louie Ace at syempre, every time naman nagbibigay tayo ng mga informative vlogs sa ating YouTube channel. At for today's vlog, ano ba yung maibabahagi ko sa inyo? Ito yung kung bakit hindi ako pinayagan ng optician na palitan ang salamin ko. Okay, magbibigay muna ako sa inyo ng short story. Nung nagbakasyon ako ng 2022, sumakay ako sa aeroplano. Siyempre, ang flight attendant, meron sa atin yan ibibigay, no? Kapag arrival natin. Merong piece of paper na ibinibigay para magpipill out tayo doon ng ating mga details. At nakakasad po talaga, no? Sabi ko, gano'n, ano ba nangyari ka ako sa akin? Bakit hindi ko na mabasa kako ang mga nakasulat doon? Dati-dati naman kapag umuwi ako ng Pilipinas, aba, basang-basa ko naman ng mga iyon. Wala akong naiisip na dahilan kung bakit hindi ko naiisip na malabo na bang mata ko. Hindi ko naisip po talaga yun. Kasi parang hindi ko pa accept sa sarili ko. Kasi nga ako po yung taong ayoko magsalamin. Nakakahiya po talaga sa katabi ko kasi nagtanong-tanong pa ako sa kanya. No? Lalaki pa naman yung katabi ko. Kuya, sabi kong gano'n, no? Ano po ba itong pakibasa naman po. Sabi niya, name. Ay ganun po ba? Diyos ko, hanggang sa natapos ako, tanong ng tanong talaga sa kanya. Sabi ko, nako, thank you very much ha. Pero hindi ko po talaga alam kung bakit ako hindi ko makita yung mga nakasulat doon sa piece of paper na yun. Sabi ko sa nanay ko, nanay, ako'y gusto kong magpa-check up kako dahil hindi ko mawari ang aking matay. Sticky, sabi ko, no? Okay, ang nanay ko naman, ayan, hinatid naman ako sa optician, sa isang doktor, no, sa mata, at pina-check up naman niya ako. Naku, ito, basa-basa na ako, basa-basa. Okay naman, nababasa ko naman lahat. Tapos, sa malapitan, ayan, pinabasa naman niya ako, basa-basa, nababasa ko naman. Sabi naman niya sa akin, abay, okay naman, wala ka pa naman sakit sa mata mo. Okay, sabi ko, napaisip ako, totoo nga ba? Sabi kong ganon. Bumalik na ako dito sa Cyprus. Ganon pa din, hindi talaga ako mapakali. Sabi ko, may something wrong talaga sa akin. Kasi lagi na sumasakit yung mata ko. Hindi ako okay, sabi kong ganon. Pagka nakatingin naman ako sa malayo, tinitingnan ko naman, okay naman, ang liwaliwanag naman ang paningin ko. Pero one time, nakita ko, no, may akong binasa. Tinignan ko talagang ganon, ganyan malapitan. Sabi ko, inulit ko, bakit ganon ka ako? Ang labo, sabi ko. Kumuha ako ngayon ng bote, no, bote ni Lola na sa gamot niya. Binasa kong ganon, kasi dati yung mga ganyan, nababasa ko yan, no. Ala, sabi kong gano'n. Hindi ko na siya mabasa. Sabi ko, ayun, malabo na ang mata ko. So, ito na. Hindi na talaga ako mapakali. Nagsabi na ako sa anak ni Lola na samahan ako sa nagtitingin na salamin. Kasi, ang sabi sa akin ng doktor ko, kung meron kang namumula ang mata mo, may sore eyes ka ba o ano, ophthalmologist ka pupunta. Ngayon, ang sabi naman niya sa akin, wala naman problema ang mata mo, hindi ka naman nagluluha, better na pumunta ka sa optician. Baka malabo na ang mata mo. Okay. Tama naman ang doktor ko. Go na kami, no? Nagpa-check up na ako ng mata ko. Sabi sa akin ng optician doon, ilang taong ka na? Sabi ko, 40s na po. Okay. 40s ka na. So, ibig sabihin, alam niya na yon, no? Dating talaga sa point na yung mga gantong age is makakaranas na talaga na magsalamin. Kahit na ayaw ko pa. Okay, so hindi ko matanggap sa sarili ko. Pero, nung nakita ko na yung aking salamin, isinuot na sa akin mismo ng optician, doon ako nagulat dahil sabi ko, wow, ang linaw ng paningin ko. Sabi ko, yung para bang, nung gumanon ako, wow, sabi kong ganun, yung pala yung feeling na kailangan mo na talagang tanggapin na kailangan mo nang magsalamin. Ayan. Okay, so ipapaliwanag ko muna sa inyo, no, kung ano ba yung finding sa akin, no, yung result ba ng aking mata, no. Ang result ng mata ko is plus 0.75. Yan po yung una, no, nung una pong nagpa-check up ako, at ito nga po yung salamin ko na yan. Okay, pag sinabi natin plus, na yan ang nakita mo sa resulta ng iyong eye check-up. So, ibig sabihin po niyan, ikaw ay farsightedness. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng farsightedness?
Farsightedness or hyperopia is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry. So, ang ibig sabihin niyan is makakakita ka ng maliwanag sa malayuan. Pero, mahirap ka na makakita kapag ka sa malapitan na. So, yan po ibig sabihin ng farsightedness, at ang sign ng farsightedness is plus. Okay, so ano ba ang minus? Halimbawa, nakita sa'yo, no, na ang result mo is minus 0.75. Ibig sabihin, ikaw ay nearsightedness. Okay, so ano ba ibig sabihin ng nearsightedness? Nearsightedness, person sees near objects clearly, while objects in the distance are blurred. Okay, ano ba ibig sabihin kung ikaw ay nearsightedness? Mas nakikita mo ng malapitan ang iyong binabasa or pinapanood. Pero, pagdating sa malayo ang pagtingin, hindi na po malinaw. Mas malabo pa sa pagmamahal niya sa iyo. O, di ba? Di ba? Mas malabo pa sa pagmamahal niya sa iyo. Anyway, yan po ang ibig sabihin ng nearsightedness at ng farsightedness. Okay, ano nga ba ang treatment kapag ka meron kang farsightedness? Siyempre, kailangan mo lang magsuot. Wala nang iba kundi ng eyeglasses, or pwede ka rin mag-contact lens, no? Yung tama naman yung grado ng mata mo sa contact lens. Okay, kailangan nyo pa rin magpasuri, no? Hindi yung bili lang kayo ng bili sa labas ng mga contact lens. Hindi po ganyan. Doon pa rin po kayo bibili sa optical. Magpapagawa pa rin po kayo sa inyong optician. Kailan nga ba kailangan magsuot ng eyeglasses? Halimbawang ikaw ay farsightedness. Anyway, farsightedness, gaya ng sinabi ko, is nakikita nyo naman maliwanag sa malayuan, pero sa malapitan ay napakalabo. Isusuot nyo lamang po ang inyong eyeglasses tuwing kayo ay magbabasa, or kung meron man kayong mga trabaho, work, online, ayan, pwede na nakaharap kayo sa computer or palagi kayo naka-cellphone, pwede nyo pong gamitin ang inyong mga eyeglasses. Huwag na po kayo magpe-pretend na walang problema ang mga mata nyo, kasi ako kung minsan ganyan tinatry ko, hindi na po talaga po pwede, dahil sa totoo lang, no, hindi po kasi ako komportable na meron po talagang salamin. Pero dahil nga po sa halimbawang palagi po akong nanonood, ganyan, at wala po akong gamit na eyeglasses, nagkakaroon po ako ng problema. Ang bigat ng mata dyan sa may talukap, mabigat po yan, mahapdi ang mata, tapos sumasakit po yung ulo. Yan po yung problema, dahil nga po hindi po ako nagsusuot ng eyeglasses, which is kailangan na po talagang magsuot. Kung itatanong nyo kung babalik pa ba sa 2020 ang mata ng mga farsightedness, para po sa akin, kailangan na po natin ng surgery or yung tinatawag na LASIK surgery, no, sa mata, kasi ito po yung magpapalinaw sa mata po nating muli. Pero I think is napakamahal po talaga ng bayad dito. Okay, para naman kahit papaano is paibsa ng sobrang panlalabo ng ating mata, kailangan din natin ng vitamin A. Baka naman kulang na kulang ka sa vitamin A, no? Ano nga ba ang vitamin A? Vitamin A is an essential for good vision. So, ano ba yung mga dapat natin kainin? Pwede po tayong kakain ng carrots. Ayan. Pwede nyong ihalo sa mga ulam nyo. Pwede nyo rin naman siyang gadgarin, no? At kainin lang. Pwede naman kainin lang ng raw na hindi na kailangang i-blanch, or kasi ano naman po yan pwede naman pong gawin salad yan, ang carrots, or pwede nyo rin pong gawing juice. Kain din po kayo ng mga dark leafy vegetables, kagaya ng mga spinach, ayan, malalakas po talaga yan sa vitamin A, at saka broccoli. At hindi lamang po yan, pwede rin po kayo kumain ng mangga, oyster, salmon. Ayan, so rich in vitamin A po ang mga iyan. Mapunta na tayo kung bakit ayaw palitan ng optician ng salamin ko. Okay, so bago ang lahat, ano nga ba ang optician? Opticians or optometrists are trained to examine the eye to detect defects in vision, sign of injury, ocular diseases, or abnormality and problems with general health such as diabetes and high blood pressure. Ayan ang optician, sila po yung susuri sa iyong mata kung ikaw ba ay may something problem kagaya ng diabetes or high blood pressure. Okay, sila din po ang susukat ng iyong mata kung meron na po ba talagang problema, kung kailangan na po ba talaga magkaroon kayo ng salamin. At ito nga po ang nangyari, nagpa-check up po ako pangalawang beses
So, ito po kasi is unang check-up ito. At sa pangalawang beses na pagpapacheck up ko, sabi nga po sa akin, medyo tumaas na po yung grado ng aking mata. Dati pong plus 0.75 at ngayon po ay plus 1.25. So, ibig sabihin, nag-level up po siya. Ayan. So, siguro kaka-edit yan, kakanood ng mga kung ano-ano yan sa cellphone. So, bad na, no? Nangyayari, hindi na ata maganda. Ang sabi ko, gusto ko na pong palitan ang aking salamin. Kung halimbawang nag-level up na yung grade niya, no? Tumaas na po yung grado. Ang sabi po nila sa akin is, wag daw pong palitan. Ang sabi ko, bakit naman ho? Kasi kung halimbawang papalitan natin ng 1.25 ang lens ng salamin mo, ang mangyayari is hindi na ako makakabasa ng malayuan. Kasi sa ngayon kasi nakikita ko pa kasi hanggang dito. Ayan. So, nakikita ko pa kasi hanggang dyan. Pero, once na pinalitan na yung salamin ko, hanggang dito na lang yung distansya na makikita ko. Pero, sa malayuan, malabo na. Yan ang pagkasabi nila sa akin. So, sabi sa akin, reading lang naman ang kailangan mo. Hindi naman ikaw, sabi natin, nearsightedness. Ikaw naman ay reading lamang. So, gagamitin mo lang ang eyeglasses mo tuwing ikaw ay magbabasa or manonood. Okay, kung yan naman po yung advice nyo sa akin, so wala naman pong problema. Kasi nga po, nararamdaman ko po na sticky na naman yung mata ko. Ang sabi sa akin, kailangan ko daw po magpatak ng tears, no? Kaya lang po, dahil nga po sa tiwala naman po ako talaga sa ophthalmologist na kung saan yung po talaga espesyalista sa ating mga mata. At ang nangyari po, dahil lang po pala sa low hemoglobin ko, kaya po lumalabo ang mata ko at laging masakit ang ulo ko. Pero ngayon, na umiinom na po ako ng gamot sa iron, hindi na po ganun na talagang sticky yung mata ko. Pero na lang kung talagang napapagod ako kakapanood ng kung ano-ano sa cellphone. Yan po ang dahilan kung bakit ayaw palitan ng optician ang aking salamin. Okay, so sana is meron kayong natutunan sa vlog kong ito. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, please don't forget to subscribe. At syempre, click mo rin ang bell button para palagi ka pong updated sa mga susunod nating informative vlog. Kung hindi man usapang OFW, informative vlog. Ayan. So, maraming pong salamat. Kami nga po pala muli ang Just Louie Ace. Magkita-kita po tayo muli. Bye-bye!